Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sininyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya ay nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga-roon at naging usap-usapan sa buong bulubunduki ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ngayong araw ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Isang natatanging santo na ipinanganak upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, mababasa natin ang mga detalye ng kanyang kapanganakan, ang pagtataka ng mga tao, ang di inaasahang pangalan na Juan, at ang paglaki niya sa ilang, sa katahimikan habang pinaghahandaan ang dakilang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi ito simpleng kwento lamang ng kapanganakan. Ito ay paanyaya sa ating lahat na ang bawat buhay ay may layunin, na ang bawat pangalan ay may panawagan, at ang bawat katahimikan ay paghahanda para sa misyon. Sa kultura ng mga Hudyo, ang pangalan ay may kahulugan. Kadalasan, ipinapangalan ng anak sa ama, kaya't laking gulat ng mga tao nang sabihin ni Zacarias na ang bata ay tatawaging Juan. Ang pangalang Juan ay nangangahulugang ang Diyos ay mapagpala at mapagkaloob. Ito ang unang mensahe ng kapistahan ngayon. Ang buhay ni Juan ay hindi bunga ng karaniwang pangyayari. Ito ay biyaya. At ang pangalan niya ay tanda ng kabutihan ng Diyos. Ganoon din po tayo. Ang buhay natin ay hindi aksidente. May tawag, may pangalan, may direksyon. Ang tanong, ikinakabit ba natin ang sarili natin sa tawag ng Diyos o sa tawag ng mundo? Nang makita ng mga tao ang kakaibang pangyayari, ang pagbibigay ng pangalang Juan, ang pagbabalik ng pagsasalita ni Zacarias, at ang mga palatandaan ng biyaya, nagtanong sila, ano kaya ang magiging kahihinatnan ng batang ito? Tanong rin ito para sa ating lahat. Ano kaya ako sa mata ng Diyos? Ano ang misyon ng aking buhay? Ang tao ay hindi lamang nilikha para mabuhay at mamatay. Ang tao ay nilikha para maghanda, magturo, at tumuro kay Kristo. Si San Juan ay hindi ipinanganak para sa sarili niya. Ipinanganak siya para sa iba, upang ihanda ang daan para sa Panginoon. Ganoon din po tayo. Ang ating tagumpay ay hindi para sa sariling dangal, kundi upang maitaas ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mahalagang bahagi ng Ebanghelyo ang pagsabing si Juan ay tumira sa ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Hindi siya agad nagsalita, hindi agad naglingkod. Una siyang tumahimik.
Ang ilang ay lugar ng paghuhubog, panalangin at pagninilay. Hindi ito pagtakas, kundi paghahanda. Hindi ito kahinaan, kundi pagpapatibay ng loob. Marami sa atin ang gustong makita agad ang bunga, makarinig agad ng tawag, makamit agad ang tagumpay. Pero ang tunay na misyon ay niluluto sa katahimikan. Ang tunay na tagapagpahayag ay unang marunong makinig. Kaya't ang tanong, ako ba'y marunong manahimik sa piling ng Diyos upang marinig ang kanyang panawagan? O baka ako'y masyadong abala sa ingay ng mundo? Pagnilayan nga po natin, ang boses ko ba, ang boses ba natin ay boses na nagpapakilala kay Kristo? Si San Juan Bautista ay tinawag na tinig na sumisigaw sa ilang. Hindi siya ang salita, pero ipinahayag niya ang salita. Hindi siya ang liwanag, pero itinuro niya ang liwanag. Ang kanyang kabuuang buhay ay isang buhay na pagtuturo sa Diyos. Ang kanyang katahimikan, kanyang pagkabuhay, kanyang pagsigaw at pagiging tapat, lahat ay para kay Kristo. Ito rin ang tawag sa atin, na ang ating buhay ay hindi mapunta sa sarili, kundi matutong tumuro kay Kristo. Sa ating mga salita, kilos at pakikitungo, makilala sana sa atin si Jesus. Tingnan natin, tayo ba ay tunay na tinig ng Diyos sa mundo? Ngayon, o ako ba ay isa lamang ingay na nadaragdag sa kaguluhan ng ating mundo? Sa katahimikan ng ating puso, naririnig ba natin ang panawagan ng Diyos gaya ni San Juan Bautista? Samahan niyo po ako sa maikling panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, salamat sa biyaya ng buhay ni San Juan Bautista. Sa kanyang kapanganakan, ipinakita mo na bawat buhay ay may misyon at layunin. Turuan mo kaming pakinggan ka, manahimik sa iyong piling at maghanda ng tapat para sa aming misyon sa mundo. Gawin mo rin kaming boses ng katotohanan, mga nilalang na hindi lamang nagsasalita, kundi namumuhay ayon sa iyong kalooban. Gawin mo kaming gaya ni Juan, taimtim, matapat, at handang magbuwis ng buhay para kay Kristo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong
0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.